Attention mga Filipino senior citizens, Universal Social Pension latest update. Para ngayong buwan ng Marso, ano ang kalagayan nito? Kailan ito maisa sa batas? Pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto ha mga Filipino senior citizen, atin pong alamin ang latest update ngayong buwan ng Marso dito sa Universal Social Pension Bill. Mamaya-maya tatalakayan natin yan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aming YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click niyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So eto no, makinig mga lolo at lola dahil Marso tayo ngayon, abay atin pong i-update ang status dito sa Universal Social Pension Bill. Kung niyo pong maalala sa mga nakaraang buwan, ito ay nasa Senado na po at napaulat nga po ito no bago magsara ang sesyon ng Senado noong February 5. Abay ito po ay naging usap-usapan no dito sa YouTube at iba pang social media platform no dahil nga po sa pag-iingay ng ating mga senior citizens kung saan nagkaroon po ng pagtitipon sa labas ng Senado kasama yung mga may akda no nitong Universal Social Pension Bill para ipanawagan sa Senado na isabatas ito bago man magtapos o magsara ang sesyon ng Senado. Pero no, hindi talaga ito nakayanan dahil noong February 5 ay nagsara na talaga ang sesyon ng Senado at magbabalik po ngayong June 2, alas 3 ng hapon, no? Pagkatapos po yan ng national and midterm election. Ngayong May, no? Kasi Mayo yung election po natin, no? So, ang pagbabalik ng sesyon ng Senado ay sa June 2 pa, alas 3 ng hapon. So, bago pa man nagsara itong Senado, no, abay, nakipagkita naman po, nakipagpulong ang ating ilan sa mambabatas na may akda ng Universal Social Pension. Itong si United Senior Citizen Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay, no, nakipagkita siya kay Senate President Chis Escudero para pag-usapan nga po ang pagsasabilis no para maisabatas maaprubahan sa Senado ang Universal Social Pension bago man lang magtapos ang sesyon. Kaso no ayon po sa isang panayam no inihayag po ni Representative Milagros Aquino Magsaysay na base sa kanilang pag-uusap ni Senator Chis Escudero no ay kaya naman po daw na magiging aprobado ito or may resulta na sa Senado bago magtapos or magsara ang sesyon kung ito nga po daw ay ilalabas sa committee ni Senator Amy Marcos para maisama sa agenda sa sesyon. Kaso ang nangyari kasi mga lolo at lola ay hindi ito napasama sa agenda ng sesyon ng Senado kasi hindi ito nailabas sa committee ni Senator Amy Marcos na siyang may hawak no dito sa nasabing Universal Social Pension Bill. So ang nangyari, parang nakatiwang-wang lang talaga siya, nakastuck lang talaga siya sa committee ni Senator Amy Marcos. Kaya nga po no, 8 buwan daw itong nakatenga diyan sa committee ni Senator Amy Marcos. Kaya kinalampag ng ating mga may akda sa House of Representative ang Senado bago magtapos ang sesyon. So ang status niya ngayon ay nananatili po siya na nasa Senado. No, nananatili po siya na hindi pa naisalang sa sesyon ng Senado, hindi pa napasama sa agenda. And we hope no, aasa tayo na magiging prioridad dito sa susunod na sesyon, pagbabalik sesyon ng Senado. Kasi commitment naman po yan ng ating mga may akda no, sa Kongreso, no, particular
sa ating United Senior Citizen Party List representative na si Milagros Aquino Magsaysay na ito po ay kanilang sisikapin na magiging mapasama na sa agenda for next session ng Senado at nang sa ganun po no ay makikita na ang status nito kung talagang ito ay papaboran, susuportahan ng ating mga senador o hindi, no? Sana naman suportahan. Sana naman no magiging in favor dito ang ating mga senador at nang maaprobahan dyan sa Senado at maging isang ganap na batas no papirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos at nang mapakinabangan ng ating mga senior citizen na sa mahigit 12 million na bilang. So yan po ang target na magiging benepisyaryo dito sa Universal Social Pension Bill no kung magiging batas ito. So sa akin lang naman no sa aking sariling opinion at kuro-kuro no sinasabi kasi ng ating mga may akda no 8 buwan daw itong nakatenga sa Senado at hindi ito gumagalaw sa committee ni Senator Amy Marcos. For me naman, no, alam nyo naman na nakatenga doon, alam nyo naman na hindi gumagalaw sa committee ni Senator Amy Marcos, bakit nyo pa pinaabot ng 8 buwan? No? Bakit inantay nyo pa na sa pagsasara ng Senado nyo pa ito in-update, no? Finalo up sa Senado. Kung alam nyo naman na 8 buwan na nakatenga, sana noon pa ay finalo up na ito. No? Dahil ba magtatapos na ang sesyon ng Senado? Dahil ba ay election period na? Dahil ba kampanya na? Alam naman natin itong mga senior citizen party list re-electionist, no? Magpapapili na naman ngayong darating na May 2025 national midterm election. So bakit pinaabot pa? Bakit nag-iingay na itong ating Universal Social Pension Bill, bakit umiingay dito sa kasagsagan ng kampanya para sa national and midterm election? No? Ito ba ay ginagamit lamang ng ating mga politiko para sa kanilang pansariling interes? Talaga bang itong Universal Social Pension Bill ay pinaglalaban dahil sa mga senior citizens, sa kanilang kapakanan? O di kaya para lamang ito sa interest ng iilang mga nakikinabang dito? Yun kasi yung question eh. Kasi biruin yung 8 buwan nakatenga sa Senado, no? Hindi siya na follow up. Saka siya na pag-uusapan, saka siya finalo up nung magsara na ang Senado noong February 5. Dahil nga magsisimulaan na ang kampanya for national positions, no? Kabilang ang senatorial candidate at itong mga party list. Saka siya nag-ingay, saka siya finalo up. So yun lang po yung katanungan natin. O for me lang naman, opinion ko, talagang nahahaluan ng politika. Ang ating mga programa, no, na dapat sana magkikinabang ang ating mga senior citizen, na sana ito ay para sa kapakanan ng nakararami, pero sa tingin ko nahahaluan ng politika. So yun po ang pinaka latest status dito sa Universal Social Pension Bill. Antayin natin ang pagbabalik sesyon ng Senado, no? At tingnan natin kung magiging priority nila ito. Sa ngayon po, yan po ang pinaka-latest update. Kaya naman mga senior citizens, ano po yung komento at reaction sa balitang ito? Kayo ba ay sa tingin nyo rin ba nahahaluan ng politika itong Universal Social Pension Bill? No, sa tingin nyo ba nagagamit din ito ngayong kampanya for national positions? Aba, no, ay ibahagi niyo po yung komento at reaction sa balitang ito, no? Diyan sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po, i-click niyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng ating mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo rin i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po,
Ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.